Marshall Peak, Kabanata 3825. Mga kaibigan, ang Giant God Spirit na si Ada ay hindi nagbago, ngunit ang mga mukha ng Great Emperor ay unang nagbago. Tama si Zhang Ruoshi, ang isip ng Giant God Spirit ay kasing simple ng isang bata, ngunit sa madaling salita, siya ay may ugali. Si Yang Kai ay walang pakundangang nakikipagtalo sa kanya, at kung siya ay magalit, paano siya magiging maayos? Kinabahan si Zhang Ruoshi, ngunit sa oras na ito, walang nang ahas na makialam. Alam ni Yang Kai ang Giant God Spirit na si Ada, kaya pinakamabuting ipaubaya sa kanya ang bagay na ito. Ano man ang huling resulta, ang Star Boundary ay maaari lamang natanggapin ito ng pasibo. Kung ang iba ay padalos-dalos na namagitan, ito ay malamang na magdulot ng mga problema. Hindi ako makadaan sa iyo. Sa kabilang banda, matagal na nag-away sina Yang Kai at Ada. Iniunat ni Ada ang kanyang kamay upang kumamaw sa kanyang mukha at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid, kunwaring nakatingin sa kanila na parang walang nangyari, ngunit nang makita niyang nakatitig si Yang Kai sa kanya, mabilis siyang umiwas ng tingin, tila medyo na guilty. Walang magawang sinabi ni Yang Kai. Ada, tahanan ko iyon. Kung kakainin mo ito, wala na akong tahanan, naiintindihan mo ba? Hinawakan ni Ada ang tiyan niya. Gutom na ako. Hindi na makapaghintay si Yang Kai na saksakin ang taong ito hanggang sa mamatay. Pagkaraan ng ilang sandali ng galit, humakbang siya sa braso ni Ada, huminto, at tumagilid ang ulo. Hindi ka naman magugutom kung may pagkain di ba? Pagkain. Lumiwanag ang mga mata ni Ada, at sabay-sabay niyang ibinaba ang kanyang ulo, sabik na tumingin kay Yang Kai. Maghintay ka. Matapos iwanan ang pangungusap na ito, tumalikod si Yang Kai at lumipad pabalik sa direksyon kung saan siya dumating. Maya-maya, bumalik siya sa lahat at walang imak na mukha. Medyo nakakagulo, sinabi ni Zhang Wuhen. Kung gusto niyang kumain, saan mo ito hahanapin para sa kanya? Nakita nilang lahat ang palitan ni Yang Kai at Ada ngayon, at alam nilang lahat kung ano ang pinaplano ni Yang Kai, ngunit saan sila makakahanap ng parang patay na mundo. Hindi naman mahirap maghanap ng makakain niya, pero panandalian lang siyang makakapagpatahimik. Kung hindi tayo makakahanap ng paraan para masolusyonan ang problema ng Star Boundary, natatakot ako na hindi natin ito magawang paalisin ang lalaking ito. Ayos lang kung mapatahimik natin siya pansamantala. Sa pinakamasama, dahan-dahan tayong makakaisip ng paraan sa hinaharap. Tumanggo si Yang Kai. Iyon lang ang paraan. Ang taong ito ay may isang landas na pag-iisip. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Duan Hongchen at sinabing, kung gusto natin siyang patahimikin, makakaasa lang tayo kay Master Hongchen. Ako, natigilan si Duan Hongchen. Dead Star, ipinaliwanag ni Yang Kai. Sa huling pagkakataon na nakilala ko siya, binigyan ko siya ng One Realm Bead, at nagustuhan niya ito. Pinino ko ang One Realm Bead gamit ang mga meteorite at Dead Star mula sa Lower Star Territory. Dahil kumain siya ng One Realm Bead, tiyak na hindi niya magugustuhan ang mga patay na bituin na iyon. O sa halip, ang mga Dead Star na iyon ang eksaktong gusto niya. Nang marinig ang paliwanag ni Yang Kai, biglang naunawaan ni Duan Hongchen. Sandali. Ngayon na ang lahat ng star sa Lower Star Territory ay napino na ni Wukong, orihinal niyang binalak na gamitin ang pamamaraang ito upang silipin ang pinto sa mas mataas na antas ng martial arts. Ngayong nakuha na niya ang katawan ng Great Demon Diyos, hindi na niya kailangang magaksaya ng oras dito. Bukod dito, napino niya ang katawan ni Duan Hongchen sa tulong ng katawan ni Duan Hongchen, at ngayon ay iniwan na niya ang Pinong Universe World kay Duan Hongchen. Mayroong hindi mabilang na mga Dead Star sa Lower Star Territory, at madaling mahanap ni Duan Hongchen ang ilan sa kanila. Bukod dito, kahit na wala silang mga patay na bituin na ito, hindi ito makakaapekto sa teritoryo ng iba pang mga pangunahing kaharian. Hindi nagtagal, mahigit 100 piraso ng chess ang lumitaw sa mga kamay ni Duan Hongchen. Lahat sila ay pino mula sa mga patay na bituin. Maaaring gamitin ni Wukong ang Starfield bilang isang board at ang mga bituin bilang mga piraso ng chess. Naranasan ni Duan Hongchen ang lahat ng ito sa kanya, kaya natural na magagawa niya ito. Bigyan pa ako. Kinuha sila ni Yang Kai. Ibinaba ni Duan Hongchen ang kanyang ulo at abala muli ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod si Yang Kai at lumipad patungo kay Ada. Napatingin si Ada kay Yang Kai ng may pag-asa, at ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Buksan ang iyong bibig. Lumipad si Yang Kai sa harapan niya at nag-order. Agad na ibinuka ni Ada ang kanyang bibig na tila isang malaking black hole. Si Zhang Wuhen at ang iba pa ay natakot. Itinaas ang kanyang kamay, inilagay ni Ada ang isang piraso ng chess sa kanyang bibig. Biglang nagningning ang mga mata ni Ada, at ngumunguya siya ng may malutong na tunog.
Puno ng kagalakan ang kanyang mukha, at maging ang kanyang kalbo na ulo ay tila lumiwanag. Hindi nagtagal, isang Death Star ang pumasok sa kanyang tiyan, ngunit mukhang hindi pa rin nasisiyahan si Ada. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang iniisip niya, at agad na naglagay ng isa pang piraso ng chess. Sa kawalan, ang dambuhalang Giant God Spirit ay kumakain ng sunod-sunod na Death Star. Ang tunog ay nagpatindig ng balahibo ng mga Great Emperor. Lumipas ang oras, at ang mga piraso ng chess sa mga kamay ni Yang Kai ay isa-isang bumaba. Nang maramdamang tama na ang oras, sinabi ni Yang Kai, Ada, magkaibigan tayo, di ba? Magkaibigan. Natigilan si Ada. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Kai. Halatang hindi niya naiintindihan ang salitang ito. Simula nang kainin mo ang mga gamit ko, tapos kaibigan kita. Tinukso siya ni Yang Kai, at muling itinaas ang Black Dragon Spear. Binigyan mo ako ng sibat, kaya kaibigan mo rin ako. Nag-isip ng seryoso si Ada, at ngumisi. Kaibigan, kaibigan. Inihagis ni Yang Kai ang isang piraso ng chess sa kanyang bibig at tumango. Dahil magkaibigan tayo, madali lang. Tingin ka dyan. Tinuro niya ang direksyon ng Astral World. Tahanan ko yan, at kaibigan kita, kaya tahanan mo yan. Ang tahanan ay isang lugar na pahingahan kapag pagod ka sa labas. Kung walang tahanan, wala kang lugar na babalikan, kaya maaari kang kumain sa lugar na iyon. Naiintindihan mo ba? Umiling si Ada na parang tambol. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin. Hindi na mahalaga kung hindi mo maintindihan. Gayunpaman, tandaan mo na hindi mo yan pagkain. Napakahalaga nito sa akin at sa iyo, kaya kailangan mong protektahan ito ng mabuti. Nang makitang gusto pa rin ni Ada na umiling, galit na galit si Yang Kai. Gusto mo pa bang kumain? Biglang nanlamig ang malaking katawan ni Ada, at sumigaw siya. Oo, tama, kung gusto mong kumain sa hinaharap, ipapadala ko sa iyo, pero hindi ka makakain sa lugar na iyon. Hinawakan ni Yang Kai ang isang piraso ng chess sa kanyang kamay at iwinagayway ito sa harap ni Ada, at sinabing, naaalala mo na ba ngayon? Sinundan ng mata ni Ada ang chess piece, at tumango siya ng mariin. Oo, tumango si Yang Kai na may kasiyahan. Mabuta, inihagis ni Yang Kai ang huling piraso ng chess sa kanyang kamay, at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Iyon lang, biglang nadismaya si Ada, at hinawakan niya ang kanyang tiyan. Halatang hindi siya busog, magpahinga ka muna. Dadalan kita ng masasarap na pagkain sa ibang araw. Oh, kinagat ni Ada ang kanyang mga labi, at napakasunurin niya. Sabay higa niya, at halos sa pagkakahiga niya ay humilik na siya. Lumipad pabalik si Yang Kai na may malamig na pawis sa kanyang noo, at hindi nagtagal ay nakipagkita sa iba. Walang tigil, dumiretso sila sa Astral World. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila sa Floang Time Temple. Nakatayo sa harap ng templo at nakatingala, naramdaman pa rin nila na hindi ito totoo. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi sila maniniwala na mayroong isang napakalaking higanteng nakahiga sa kawalan sa labas ng universo, naghihintay na mamatay ang Astral World upang kainin niya ito. Napabuntong hininga si Yang Kai. Sa ngayon, pinatahimik na namin siya, pero ano ang dapat naming gawin sa hinaharap? Master, mangyaring magkaroon ng ideya sa lalong madaling panahon. Sumimangot ang Wondrous Pill Great Emperor. Napagmasdan ko ang ugali ni Ada. Bagamat pinatahimik na namin siya at nangako, hindi namin alam kung babalikan pa niya ang kanyang salita sa hinaharap. Sinabi ni Yang Kai, nag-aalala ako tungkol dito. Kung babalikan niya ang kanyang salita, wala tayong magagawa sa kanya. Ngunit dahil likas ito sa isang bata, basta't ginagabayan natin siya at ipaalam sa kanya na huwag niyang kainin ng Astral World, posibleng maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Paano natin siya gagabayan? Tanong ng Seren Sol Great Emperor. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, kung mahilig siyang kumain, pakainin mo siya. Kapag kumain siya, gabayan mo siya. Katulad ng ginawa ko ngayon, kung gagawin pa natin ito ng ilang beses, dapat maalala niya ito. Sinabi ni Zhang Wuhen sa malalim na boses. Ngunit ang pamamaraang ito ay naglalagak ng ating pag-asa sa iba. Bagamat ito ay isang plano, hindi ito pang matagalan. Pinakamainam na hayaan ang Astral World na mabawi ang sigla nito sa lalong madaling panahon. Sinabi rin ni Miss Rooshi na ang Giant Divine Spirit Clan ay interesado lamang sa mga patay na mundo. Ang dahilan kung bakit pumunta si Ada dito ay dahil naamoy niya ang bango ng pagkawasak ng Astral World. Hanggat kaya nating buhayin ang Astral World, natural na aalis siya. Tumawa si Mo Huang at sinabing, ang pagpapanumbalik ng sigla ng Astral World ay hindi isang bagay na magagawa sa maikling panahon. Bagamat ang mga nilalang sa Astral World ay lubos na napunan, kakailanganin ng oras para sa World Principles upang maging perpekto at makapag-ayos ng sarili. Bukod dito, kung magagawa man o hindi ang bagay na ito, magtatagal ito para ma-verify.
Habang nag-uusap ang lahat, may boses na nagmula sa langit. Ang Giant Divine Spirit Clan ay kumakain sa mga patay na mundo. Kung titingnan ng 3,000 mundo, walang nakakaalam ng buhay at kamatayan ng mga mundo na mas mahusay kaysa sa kanila. Kung gusto mong mabilis na maibalik ang Astral World, maaari mo ring tanungin ang blockhead na iyon. Baka may alam siya. Tumangala si Yang Kai sa langit. Wukong, hindi ka pa umaalis. Tumawa si Wukong. Aalis na ako. Sana ay magkita tayong muli sa 3,000 mundo sa hinaharap. Habang nagsasalita siya, mabilis na naglaho ang malakas na aura. Sa pagkakataong ito, umalis na talaga siya. Umalis na ang pinakamalaking salot sa kasaysayan ng Astral World, ngunit ngayon ay pantay na, dumating ang mas malaking hindi inanyayang bisita. Gayunpaman, ang mga salita ni Wukong bago siya umalis ay nagpaalala sa lahat. Lumingon si Yang Kai para tingnan si Zhang Ruoshi. Ruoshi, alam mo ba kung paano mabilis na maibabalik ang sigla ng Astral World? Si Zhang Ruoshi ngumiti ng mapait at umiling. Kung alam ko, sasabihin ko talaga kay Ginoo. Gayunpaman, ang sinabi ni Wukong ngayon ay sulit na subukan. Magtatanong ako, sabi ni Yang Kai at aalis na sana. Itinaas ni Zhang Wuhen ang kanyang kamay at pinigilan siya. Huwag kang magmadali, ang Giant Divine Spirit ay nakatulog na. Kung istorbohin mo ulit siya, masama kung magagalit siya. Maghintay pa tayo ng kaunti. Marami pa ring bagay na dapat harapin sa Astral World. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Duan Hongchen. Old Duan, ilipat muna ang ilang nilalang mula sa Lower Star Territory. Magtutulungan tayo para punuin ang lahat ng lugar sa Astral World na angkop pa ring panirahan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Kai at sinabing, Yang Kai, iiwan ko sa iyo ang Space Arrays at ang mga katulad nito. Ang Yuan Chi ng Astral World ay lubhang napinsala. Kung gusto nating mabilis na maibalik ang sigla nito, kailangan nating umasa sa ang nabubuhay na human race. Napakahalaga ng komunikasyon sa pagitan nila. Kung may sapat na space arrays para suportahan ito, naniniwala akong mas mabilis na makakabawi ang Astral World. Tumango si Yang Kai at sinabing, hindi iyon problema. Isa na siya ngayon sa mga Great Emperor ng walang kabuluhan. Kahit na ang Astral World ay sira at hindi matatag, maaari siyang pumunta kahit saan niya gusto. Kung mag-aayos siya ng isang space array, maaari niyang i-connecta ang buong Astral World sa loob ng napakaikling panahon ng mag-isa. Sa oras na iyon, ang mga taong naninirahan sa iba't ibang bahagi ng Astral World ay mabilis na makakapaglakbay pabalik-balik. Marshall Peak, Kabanata 3826. World 3. Matapos ang halos 2 buwang pagsusumikap, halos lahat ng puwersa ng buong Star Boundary ay pinakilos. Kahit na ang mga masters ng Great Emperor ay hindi idle at sa wakas ay natapos ang ilang iba't ibang mga gawain. Inilipat ni Duan Hongchen ang hindi mabilang na mga nilalang mula sa Lower Star Territory papunta sa Star Boundary. Ngayon, sa 4 na teritoryo ng Star Boundary, ang lahat ng mga lugar na angkop para sa pamumuhay ay napuno ng sigla. Nag-set up din si Yang Kai ng mga space array sa mga lugar na ito kung saan nagtitipon ang mga buhay na nilalang. Ang 55 Star Boundary na hukbo ay nakakalat, at malaya silang pumili kung saan sila manirahan ayon sa kani-kanilang mga sekta at pamilya. Gumawa ng spell si Yang Kai para muling itayo ang High Heaven Palace. Kahit na 70 hanggang 80% ng orihinal na anyo ng High Heaven Palace ay naibalik, ito ay mas mababa pa rin sa orihinal. Ito ay hindi isang bagay na makikita sa maikling panahon. Katulad ng pagpapanumbalik ng Star Boundary, magtatagal ang pag-iipon at pag-aayos. Bumalik si Lanzon sa Southern Territory kasama ang mga natitirang miyembro ng Star Soul Palace at nagsimulang muling itayo ang Star Soul Palace. Bago umalis, espesyal siyang bumisita at nagpahayag ng pasasalamat. Sumunod si Xiao Chen sa tabi niya na puno ng kahihiyan ang mukha. Dati, siya ay kinulam ng Great Demon God, at ang demonic thoughts sa kanyang puso ay kumikilos. Sa kritikal na sandali ng huling labanan, siya at si Li Shiqing ay naglunsad ng palihim na pag-atake kay Yang Kai at halos gumawa ng isang malaking pagkakamali. Sa huli, siya ay nasugatan ni Yang Kai. Bagamat hindi niya orihinal na intensyon ng sneak attack, kung siya ay may malinaw na pag-iisip, paano siya napinsala ng demonic thoughts. Pagkatapos ng karanasang iyon, tila nag-mature na si Xiao Chen. Hindi na siya kasing yabang ng dati. Ang ilan sa kanyang mga gilid ay tila giniling. Ito ay hindi alam kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Ang mga sugat na natamo niya ay hindi pa naghihilom, ngunit wala nang natitira pang mga nakatagong panganib. Hanggat gumaling siya ng maayos sa hinaharap, darating ang araw na gagaling siya. Ang mga hukbo at grupo ng mga tao ay lumikas mula sa High Heaven Palace at nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Star Boundary. Pagkalipas ng 2 buwan, ang mga orihinal na disipulo lamang ang nananatili sa High Heaven Palace. Pagkatapos ng ganoong sakuna,
Ang daang libong disipulo ng High Heaven Palace ay naiwan na ngayon ng wala pang 60,000, at ito ay dahil ang mga disipulo ng High Heaven Palace ay hindi nagtanim ng mahabang panahon at hindi sapat ang lakas. Marami sa kanila ang dinala ni Yang Kai sa Sealed World Bid upang maiwasan ang sakuna. Kung ganito ang High Heaven Palace, maiisip ng isa ang sitwasyon ng ibang mga sekta. 9 sa 10 silid sa buong astral boundary ay walang laman. Ito ay isang tunay na sitwasyon. Ang kapayapaan pagkatapos ng Great Battle ay nagparamdam sa mga taong nakaligtas sa purgatorio ng dugo at apoy na hindi totoo, ngunit pinahahalagahan din nila ang kasalukuyang kapayapaan. Sa kawalan, ang dambuhalang Giant Divine Spirit ay kumakain ng pagkain. Nagbago si Yang Kai sa kanyang 2,000 talampakan ang haba ng hugis dragon. Naka-cross-legged siya sa harap ng Giant Divine Spirit, hawak ang isang higanteng sako ng tubig at ininom mula rito. Ang halimuyak ng alak ay tumagos sa hangin. Pagkatapos uminom ng ilang sandali, lumingon si Yang Kai at tumingin sa Giant God Spirit. Amoy alak ang hininga niya kaya napangiwi si Ada. Ang Giant God Spirit ay tila walang kinakain maliban sa mga patay na mundo. Sinubukan ni Yang Kai na painumin siya ng alak noon, ngunit walang awang tinanggihan siya ni Ada. Naiinis din siya sa halimuyak ng alak. Ada, may naisip ka bang magandang solusyon para sa sitwasyon ng pamilya ko? Ito ang pangatlong beses na dumating si Yang Kai para magtanong. Sa unang pagkakataon, hindi sumagot si Ada. Sa pangalawang pagkakataon, tila naintindihan niya ang itinatanong ni Yang Kai. Hindi siya sumagot, sinabi lang niya na kailangan niya itong pag-isipan. Pangatlong beses na ito, nang marinig ang tanong ni Yang Kai, tumawa si Ada at walang tigil na ngumunguya. Huwag ka na lang kumain, mag-isip ka man lang para sa akin. Tiningnan siya ni Yang Kai nang walang imak. Haha, kumaibot ang sulok ng bibig ni Yang Kai, at hindi niya naiwas ang sampin. Bihira na makakita ng taong walang pakialam na tulad mo sa buong araw. Sabihin mo sa akin, mayroon ka pa bang ibang mga kapatid? Sinabi ni Roshi na kayong mga Giant God ay isang lahi. Dahil karera ito, hindi naman pwedeng ikaw lang diba? Napakurap si Ada, pagkatapos ay itinaas ang kanyang malabundok na mga daliri, sumimangot, at nagsimulang magbilang ng seryosong mukha. Pagkatapos ng mahabang panahon na pagbilang, wala siyang naisip. Wala ring nakita si Yang Kai. Yang umabot si Kai at hinawakan ang kanyang noo. Kalimutan mo na ito, dahan-dahan kang magbilang, mag-isip ng dahan-dahan, at sabihin sa akin kapag darating ako sa susunod. Pagkasabi nito, tumayo siya at tumingin sa direksyon ng astral plane at ngumisi. Meron isang masayang kaganapan pa rin ang naghihintay sa akin doon. Hindi magandang malate, kaya mauna na ako. Pagkasabi noon, humakbang siya patungo sa astral territory. World 3. Biglang, isang mahinang boses ang nagmula sa likuran. Biglang huminto ang katawan ni Yang Kai, at lumingon siya, ulo para tumingin sa likod. Ano ang sinabi mo? Gayunpaman, sa abot ng mata, nakakunot noo pa rin si Ada. Masigasig niyang binibilang ang kanyang mga daliri at mukhang hindi siya nagsalita. Halos akala ni Yang Kai ay naghahalusinate siya. Ngunit ang boses kanina ay malinaw na kay Ada, walang pagkakamali iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ng seryosong tingin sa kanya, binitawan na ni Yang Kai ang balak na mapunta sa ilalim nito. Tahimik siyang kabisado ang mga salitang World Tree, tumalikod, kumaway, at nagpatuloy sa pagsulong. Sa Southern Territory, Asher Sun Temple. Tulad ng High Heaven Palace, ang Asher Sun Temple ay wasak. Ito ay dating larangan ng digmaan. Ang hukbo ng Demon Race ay sumalakay, bumagsak ang Spirit Peak, at ang Demonic Wheel ay nabura. Gayunpaman, ang sitwasyon dito ay mas mabuti kaysa sa High Heaven Palace. Pagkatapos ng lahat, malapit sa High Heaven Palace ang lugar ng huling labanan. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay dumaan, na naging sanhi ng kawalan ng laman sa loob ng 1,000,000 milya upang maging hindi matatag, at mayroong hindi mabilang na mga bitek. Ang lugar na ito ay medyo sira-sira, ngunit ang kabuuang istruktura ay napanatili. Matapos ang personal na pagkumpuni ng Great Emperor ng Secular World, ang Asher Sun Temple ay masasabing halos gumaling na, ngunit ang Heaven and Earth Spirit Chi ay hindi na kasing yaman ng dati. Ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Ang Heaven and Earth Spirit Chi ay lubhang naapektuhan, at ang epektong ito ay hindi na mababawi pa bago ang Heaven and Earth Spirit Chi ay napunan muli. Sa sandaling ito, ang buong Asher Sun Temple ay pinalamutian ng mga lantern at streamer sa lahat ng dako, at ang tunog ng mga gang at tambol ay tuloy-tuloy. Ito ay napakasigla, at ang mga spirit peak ay pinalamutian ng mga pulang kulay sa isang maligaya na kulay. Ngayon ang araw ng kasal ng Temple Master ng Asher Sun Temple, si Wen Zishan. Bago ang digmaan ng dalawang kaharian, si Wen Zishan ay ang Temple Master ng Asher Sun Temple sa Southern Territory. Ang kanyang katayuan ay iginagalang,
ang kanyang lakas ay mabuti, at mayroon siyang mga kaibigan sa buong mundo. Pagkatapos ng digmaan ng dalawang kaharian, naging Legion Commander siya at nagkaroon ng mas maraming kaibigan. Bilang karagdagan, ito ang unang masayang kaganapan pagkatapos ng digmaan, kaya ang Asher Sun Temple ay puno ng mga bisita ngayon. Halos lahat ng mga sikat na tao sa Star Boundary ay nandoon, at walang naiwan. Maging ang mga Great Emperor ay naruroon. Ang Star Boundary ay nangangailangan ng isang masayang kaganapan upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao. Ang daigdig na nasalanta ng digmaan ay nangangailangan ng malaking kaganapang ito upang mahugasan ang ulap ng nakaraan. Kaya ngayon, ang kasal ni Wen Zishan ay walang habas na inorganisa ng buong Star Boundary. Halos masasabing ito ang pinakamalaking kaganapan sa kasaysayan ng Star Boundary. Nang dumating si Yang Kai sa Asher Sun Temple, ang mga alagad ng templo ay abala sa labas ng gate ng bundok, patuloy na tinatanggap at pinalis ang mga bisita, isa-isa silang inaakay sa templo, at inaayos sila sa isang angkop na posisyon upang hintayin ang pagsisimula ng piging. Agad na naramdaman ni Yang Kai ang aura ng ilang Great Emperor na nakatago sa tuktok ng bundok. Sa kabila ng kawalan, sumulyap si Yang Kai at malinaw na napansin na ang mga taong iyon ay nakatingin din sa kanya. Agad na nagtanong si Zhang Wuhen sa kanyang tainga. Paano ito? May nakuha ka ba sa kanila? Ang World Tree, wala na akong ibang alam. Sagot ni Yang Kai. Ang World Tree. Sa bulwagan ng bundok, sumimangot si Zhang Wuhen at tumingin sa paligid. Parehong dahan-daang umiling sina Duan Hongchen at Mo Huang, na nagpapahiwatig na hindi pa nila ito narinig. Itatanong ko kay Rooshi mamaya, baka may alam siya. Sabi ni Yang Kai. Tumanggo si Zhang Wuhen. Iyon lang ang magagawa natin. Gayunpaman, ang oras na ito ay mas mahusay kaysa sa nakaraang 2 beses. Sa unang 2 beses na nagtanong si Yang Kai, wala siyang nakuha. Sa pagkakataong ito, at least alam na niya ang tungkol sa World Tree. Ang bagay na ito ay malamang na maging susi sa pagpapanumbalik ng Astral Boundary. Pero kung titignan sa pangalan, parang puno. Saan ko dapat simulan ang paghahanap nito? Pagkatapos ng maikling pakikipagpalitan kay Zhang Wuhen, hindi na dumaan si Yang Kai sa gate ng bundok. Ngayong narito na ang kanyang pagkakakilanlan, ang pagpunta sa tarangkahan ng bundok ay tiyak na magdudulot ng ilang hindi kinakailangang abala. Gayunpaman, ang Asher Sun Temple ay kalahati ng kanyang tahanan, kaya hindi niya kailangang ipaalam sa sinuman kung gusto niyang umuwi. Paglingon niya sa gilid, nakita niya ang spirit peak na puno ng purple chi. Tinakpan ng mga lilang kawayan ang bundok, at ang kawayan ay natatakpan ng pulang seda. Sa harap ng balkonahe, sa ilalim ng mga ambi, ay may tuloy-tuloy na kahabaan ng mga pulang parol. Ang lupa ay natatakpan ng pulang carpet. Sa spirit peak, isang grupo ng mga tao ang abala sa paglabas-masok. Purple Bamboo Peak, ang spirit peak ni Gao Zuting. Ang figure ni Yang Kai ay kumikislap at direktang kumislap sa tuktok ng bundok. Pagdating sa harap ng isang loft, ngumiti siya at ikinulong ang kanyang mga kamay. Senior Sister Gao, dumating si Junior Brother para batiin ka. Biglang hamupa ang hiyawan sa loob, at naging tahimik. Maging ang mga abalang babae sa labas ay tumigil at sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga ulo. Sa sumunod na sandali, isang grupo ng mga babae ang sumugod palabas ng loft. Alam ni Yang Kai ang ilan, at ang ilan ay hindi pa niya nakita. Lahat sila ay yumuko at sabay-sabay na nagsabi. Pagbati, walang bisa master. Tumanggo si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay. Isang banayad na puwersa ang lumabas at tinulungan ang lahat na makatayo. Tapos, naglakad na siya papasok. Anong ginagawa mo? Isang magandang figure ang hamarang sa kanyang harapan. Ang magagandang mata ni Yurumeng ay napuno ng galit habang tinitingnan niya ang taas-baba kay Yang Kai na may mapagbantay na ekspresyon. Nagbibigay ng regalo. Napakurap si Yang Kai. Rumeng, bakit mo ako pinipigilan? Ngumuso si Yurumeng. Palakihin ang utak. Kahit na ipinanganak ako sa Demon Territory, alam kong hindi makakakita ang nobya ng sinumang lalaki na bisita bago ang seremonya ng kasal. Ano ang gusto mong gawin dito? Ngumiti si Yang Kai at sinabi. Ako ay mula sa pamilya ng nobya. Hindi ba ako makakapagbigay ng regalo at ang nobya? Hindi. Inabot ni Yurumeng at hinaranggan ang dibdib ni Yang Kai. Sinabi ni Yang Kai, ikaw ay isang babaeng demon, bakit napaka-partikular mo? Umalis ka, lumayo ka. Hindi ko pa nakikita kung paano bihisan ang nobya. Sa pagkakataong ito, narito ako para palawakin ang aking sarili sa abot tanaw. Hindi siya binitawan ni Yurumeng. Makikita mo sila kapag ikinasal na sila mamaya. Hindi ngayon ang oras. Habang nagsasalita, tinawag niya si Suyan at ang iba pa. Si Suyan, Qing Luo, at ang iba pa ay natural na tumugon. Sa isang kisap mata, si Yang Kai ay napapaligiran ng ilang asawa. Sinabi ni Suyan, asawa,
hindi ka makikita ni Senior Sister Gao sa oras na ito. Kung mayroon kang anumang mga regalo sa pagbati, maaaring ipasa ito ng ating bayaw. Nagre-rebel ka, napangiti si Yang Kai, sinabi ni Shan Qingluo. Madaling makita kung paano bihisan ang nobya. Pagkatapos naming bumalik, kaming magkakapatid ay magbibihis at hahayaan kang makita isa-isa. Hindi ko lang alam kung nasa mood ang asawa. Nagliwanag ang mga mata ni Sia Ning Chang at Zuyu habang nakikinig sila, puno ng pag-asa. Marshall Peak, Kabanata 3827. Napakahusay na araw. Kinamot ni Yang Kai ang kanyang ilong. Hayaan mo akong pag-isipan ito ng mabuti. Dapat ako ay nasa panig ng aking asawa, kaya dapat akong pumunta sa Temple Master Wen. Tumalikod na siya para umalis. Tinapik siya ni Yurumeng sa balikat. Pwede ka nang umalis, pero iwanan mo na ang mga Reg along pagbati. Lumingon si Yang Kai. Kaninong panig ka? Ngumisi si Yurumeng. Ngayon, kaming magkakapatid ay mula sa panig ng nobya. Si Yang Kai ay hindi nakaimik at may iwan lamang ang mga Reg along pagbati na inihanda niya ng maaga bago siya makaalis. Dahil hindi niya nakita ang nobya, ang nobyo lang ang nakikita niya. Ang lalaking ikakasal ay nasa isa pang spirit peak na hindi kalayuan. Nakarating si Yang Kai doon sa ilang hakbang. Si Xia Sheng, Xiao Baiyi, at ang iba pang mga disipulo ng templo ay naghihintay sa labas ng pinto. Si Wen Zishan lang ang nasa kwarto. Muling yumoko ang lahat, ngunit itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan sila. Itinulak niya ang pinto at pumasok, at nakita niya si Wen Zishan na nakaupo roon, nakasuot ng maligaya na pulang damit na may malaking pulang bola sa kanyang dibdib. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala habang bamantong hininga. Bakas sa kanyang ekspresyon ang pagkabalisa at kaba. Nang tumangala siya at nakita si Yang Kai, mabilis siyang bumangon. Ang Void Master ay narito. Naglakad si Yang Kai sa harapan niya at idiniin siya para maupo sa tabi niya. Tiningnan niya ito ng may interes. Temple Master Wen, hindi ka ba masaya? Sumimangot si Wen Zishan at sinabing may kakaibang ekspresyon. Medyo masaya ako, kaya ayaw mo. Tanong muli ni Yang Kai. Umiling si Wen Zishan. Maraming taon na tayong magkasama, paanong hindi ko ito magugustuhan? Kung gusto mo at gusto mo, bakit ka nag-aalala, balisa ka? Buntong hininga. Napabuntong hininga si Wen Zishan, medyo namumula ang kanyang lumang mukha. Total, ako ang nagpalaki sa kanya. Hindi ko alam kung ito ay mabuti o masama para sa kanya. Ngumiti si Yang Kai. Pumunta lang ako sa Purple Bam Peak. Kinakabahang tumingin sa paligid si Wen Zishan. Kumusta doon? Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang ilong. Hindi ko nakita si Senior Sister Gao. Pinigilan ako ng aking mga asawa, na sinasabi na ang nobya ay hindi makakakita ng sinumang bisitang lalaki bago ang kasal. Hahaha, tumawa si Wen Zishan. Halos maisip niya ang eksena noong mga oras na iyon. Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Bagaman hindi ko nakita si Senior Sister Gao, nararamdaman ko na inaabangan niya ito at napakasaya. Kaya Temple Master, hindi ka dapat magmukhang malungkot. Kung nakita ka niya, magiging malungkot. Sinabi ni Wen Zishan. Ngunit nag-aalala ako. Ang aming pang-araw-araw na buhay ay hindi katulad ng mag-asawa. Kung malalaman niya sa hinaharap na hindi ako sapat, hindi niya ba ako magugustuhan? Isang tingin ng pangunawa ang biglang sumilay sa mga mata ni Yang Kai. Lumalabas na ang Temple Master ay nag-aalala na sirain ang kanyang buhay, hindi ang kanyang kalayaan. Siya ay tumawa at sinabi. Pagkatapos ng maraming taon na magkasama, mas alam niya kaysa sa sinuman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama tungkol sa Temple Master. Kung hindi kanya gusto, matagal na niyang ginawa. Bakit siya magiging masaya ngayon? Totoo iyan. Tumanggaw si Wen Zishan, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. At saka, kung naging matagumpay ang plano ni Mo Sheng, saan kaya magkakaroon ng Star Boundary ngayon? Natatakot ako na ikaw at ako ay mawalan din ng buhay. Ang mga krisis ay palaging dumarating ng biglaan. Bagamat matatag pa rin ang Star Boundary ngayon, na nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Baka isang araw, pahirapan na naman tayo. Pagdating ng panahong iyon, maraming pagsisisi ang may iwan sa hindi natapos na gawain. Ngumiti si Wen Zishan. Ibig mong sabihin na dapat nating ay enjoy ang buhay ng lubos. Nagkibit balikat si Yang Kai. Bakit hindi? Nagpakawala ng mahabang hininga si Wen Zishan. Basta hindi niya ito naaayawan. Sa sandaling ito, ang boses ni Xia Sheng ay nanggaling sa labas ng pinto. Temple Master, oras na para salubungin ang nobya. Okay, sagot ni Wen Zishan. Inabot ni Yang Kai ang isang palayok ng alak sa tabi ng mesa, sa kanya at nagbuhos ng 2 tasa. Kinuha niya ang isa para sa kanyang sarili at ibinigay ang isa kay Wen Zishan. Temple Master, natatakot ako na hindi ako makakadalo sa handaan mamaya. Nais kong igalang ninyong dalawa ang isa't isa, pag-ibig, at pagkakaisa sa hinaharap.
Kung tutusin, medyo iba na ang status niya ngayon. Bagamat gusto niyang sumali sa saya, kung talagang gagawin niya, natatakot siya na ang ganoong kasayahan, magiging awkward ang okasyon, kaya't mas mabuting hindi na niya ipakita ang kanyang mukha. Naipadala na ang mga Reg Along pagbati kay Gao Zuting, at nakipagkita na rin si Wen Zishan sa kanya, kaya sapat na. Uminom si Wen Zishan ng alak sa kanyang cup at ibinaba ito ng mabigat. Aalis na ako. Tumalikod siya at naglakad pasulong, kahit libu-libong tao. Masigla at malaki ang prosesyon ng kasal, at naglakad sila hanggang sa Purple Bamboo Peak. Si Yang Kai ay lumipad sa kawalan kung saan nagtatago sina Duan Hongchen, Zhon Wuhen, Mo Huang, at Hua Linglong at nakatingin sa ibaba. Lumingon si Yang Kai at nagtanong, "Nasaan ang iba?" "Nagpapagaling na silang lahat," sagot ni Duan Hongchen. Bagamat nanalo sila sa labanan sa Great Demon God, halos lahat ng nangungunang puwersa ng Star Boundary ay malubhang nasugatan. Pagkatapos ng labanan, abala sila sa pagpapatatag ng Star Boundary at pagharap sa ilang sari-saring usapin. Kamakailan lamang ay nagkaroon sila ng oras na bumalik sa kanilang mga tirahan upang magpagaling. Ito ay hindi alam kung kailan sila makakalabas sa pag-iisa pagkatapos ng pagpapagaling na ito. Si Duan Hongchen at ang iba pa ay nasugatan din. Pagkatapos ng kasal ngayon, dapat silang lahat ay pumunta sa pag-iisa. Maiisip na walang mga Great Emperor sa Star Boundary sa susunod na daan-daan o kahit libu-libong taon. Gayunpaman, kahit na hindi dumating ang mga Great Emperor, nagpadala sila ng mga Reg Along pagbati. Si Wen Zishan ay walang ganoong kalaking impluwensya, ngunit si Duan Hongchen ay nagkaroon. Si Gao Zuting ay pinalaki ni Wen Zishan, at si Wen Zishan ay pinalaki ni Duan Hongchen. Ang relasyon nila ay parang mag-ama. Sinabi ni Zhon Wuhen, "Yang Kai, pagkatapos ng araw na ito, natatakot ako na ang Star Boundary ay nasa iyong pangangalaga." Sa lahat ng Great Emperor, si Yang Kai lamang ang ganap na maayos. Matapos pinuhin ang Immortal Tree, kahit na siya ay malubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa Great Demon God, ang asensya ng Immortal Tree ay may malakas na kakayahan sa pagbawi. Makalipas ang ilang buwan, naka-recover na siya sa dati niyang estado. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na kahit na pinino niya ang Immortal Tree, hindi talaga siya nakakuha ng immortal at hindi nasis iron na katawan. Ang mga alamat tungkol sa Immortal Tree ay pinalaki. Kung hahayaan niya itong mabasag ng ilang beses, natakot si Yang Kai na talagang mamatay siya. Sa madaling salita, limitado ang asensya ng Immortal Tree. Imposibleng protektahan siya nito ng walang katapusan. Lahat, huwag mag-alala. Huminga ng malalim si Duan Hongchen at tumingin sa prosesyon ng kasal na may malungkot na ekspresyon. Natigilan si Yang Kai. "Ano ang problema ni Master Hongchen?" Mapait na sinabi ni Duan Hongchen. "Kung alam ko, kinuha ko ang isang babae at pinalaki ko siya." Hindi nakaimik si Yang Kai. Napakasigla ng Purple Bamboo Peak. Ang prosesyon ng kasal ay dumaan sa maraming kahirapan at sa wakas ay inilabas ang nobya. Matapos siyang ipadala sa bridal sedan chair, pumunta sila hanggang sa main hall ng Asher Sun Temple. Nang makita ito, inayos ni Duan Hongchen ang kanyang damit at sinabing, "Aalis na ang matandang ito." Ngayon ang kasal ni Wen Zishan, kaya bilang isang senior, natural na kailangan niyang magpakita at tanggapin ang seremonya ng pagluhod. Para dito, espesyal siyang nagbihis. Kung ikukumpara sa kanyang karaniwang palpak at casual na hitsura, siya ay mukhang bagong-bago. Habang nagsasalita siya, naging bahaghari siya at lumipad pababa. Sinabi ni Zhon Wuhen, "Yang Kai, babalik din muna kami. Ipauubaya ko sa iyo ang mga usapin ng Star Boundary. Kung may maitutulong kami, huwag mag-atubiling pumunta sa amin." Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at same time na sinabi, "Magkita-kita tayo mamaya." Sa pagindayog ng kanilang mga katawan, isa-isang naglaho ang mga Great Emperor. Sa ibaba, nakita ni Yang Kai ang isang grupo ng mga figure na sumugod. Pagtingin sa ibaba, biglang ngumiti si Yang Kai. Ang mga taong ito ay walang iba kundi ang kanyang mga asawa, na pinamumunuan ni Yu Rumeng, Zhu Qing, Su Yan, at ng iba pa. Tahimik silang nagkatinginan at ibinaba ang tingin. Sa sandaling ito, dinala ng prosesyon ng kasal ang nobya sa pangunahing bulwagan. Narinig ang boses ni Li Wuyi. Ang Master of Ceremonies para sa seremonya ng kasal ngayon ay ang numero 1 tao sa ilalim ng Great Emperor. Nakasuot din siya ng maapoy na pula at napakasaya. Ang unang pagyuko ay sa langit at lupa, ang pangalawang pagyuko ay sa mga nakatatanda, at pagkatapos ay ang mag-asawa ay yumuko sa isa't isa. Natapos ang seremonya at ipinadala sila sa silid ng kasal. Nagkagulo ang buong Asher Sun Temple nang magsimula ang piging ng kasal. Maraming bisita ang nag-toast sa isa't isa at nag-toast sa isa't isa. Nang marinig ang tunog ng paghikbi, lumingon si Yang Kai at nakita na si Shan Qingluo ay talagang humihikbi ng mahina.
Habang umiiyak, nakatingin din ito sa kanya, ang magagandang mata ng bigay lang Demon Queen ay tila may bahid din ng emosyon. Nagulat si Yang Kai at magtatanong na sana nang makita niya ang mga babaeng nakapaligid sa kanya na nakatingin sa kanya na parang Shanqing Luo. Itinikom din ni Xia Ningchang ang kanyang mapupulang labi, puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Naintindihan agad ni Yang Kai ang nangyayari. Iniunat niya ang kanyang mga braso, niyakap niya silang lahat sa kanyang mga bisig. Paano kung magpakasal din tayo? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang mga mata ng kababaihan ay nagpakita ng mga palatandaan ng interes. Kanina pa sila nagkakaganito kaya't wala silang nararamdaman, pero nang makita ng mga mata na nagsagawa ng tatlong pana ang iba, hindi nila maiwasang manabik. Bagamat natukso siya, bumantong hininga si Yurumeng at sinabing, "Huwag mo akong bigyan yan." Natigilan si Yang Kai. "Rumeng, ayaw mong pakasalan ako." Malamig na tumingin sa kanya si Yurumeng. "Kaming magkakapatid ay likas na handang pakasalan ka, ngunit naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa iba?" "Anong iba? Ano ang iba?" Naguguluhan si Yang Kai. Mahinahong sinabi ni Suyan. "Senior Sister Jiao." Biglang namula si Yang Kai. Kumunat ang noo ni Shanqing Luo at nagpatuloy. "Yung babaeng si Mo Xiaoqi." Umubo ng mahina si Yang Kai. "At Miss Roshi." Napakamot ng ulo si Yang Kai. Sinundot ni Yurumeng ang kanyang dibdib gamit ang isang slender jade finger. "Yang Kai, ang galing mo talaga." Sinundot niya si Yang Kai at umatras, tumawa ng mahina. "Okay lang kung pag-uusapan mo si Jiao, ngunit si Xiaoqi at Rooshi ay wala. Mabuti, pag-uusapan na lang natin si Jiao." Mahinang inisya ni Yurumeng. "Kung pakakasalan mo kami, hindi ba malulungkot si Jiao? May tiwala ka ba na madamay siya?" Seryoso itong pinag-isipan ni Yang Kai, ngunit wala talaga siyang kumpiyansa. Medyo malihim ang relasyon nila ni Jiao, ngunit hindi kailanman humingi ng kahit ano si Jiao. Sabi ni Suyan, "Hintayin natin na hikayatin ni husband si Senior Sister Jiao bago natin hawakan ang bagay na ito." "Maaaring tumagal iyon." Ngumiti si Suyan. "Maraming taon na rin, hindi mahalaga." Bumantong hininga si Yang Kai. "Sa inyong lahat, kontento na ako sa buhay na ito." Ang kanyang taos-pusong katapatan ay tila kayang tunawin ang pinakamatigas na yelo sa mundo, at ang mga mukha ng lahat ng kababaihan ay napuno ng lamang at tamis. Nena si Yurumeng. "Hindi ba pwedeng maging kaunti lang kayong lahat, mas mature at may sense sa sarili mong posisyon? Huwag mo siyang hayaan." "Ugh. Ikaw bastos." Martial Peak, Kabanata 3828. Ang daan patungo sa kinabukasan. High Heaven Palace, sa pangunahing tuktok ng High Heaven Peak, sa isang wing room, nagkalat ang mga katawan sa buong kama. Pinilit ni Yang Kai na hilahin ang kanyang mga braso mula sa kama, nagsuot ng isang set ng damit, at pumunta sa bintana. Pagbukas ng bintana ay sinalubong siya ng sariwang hangin. Umulan kagabi, kaya pagkatapos ng ulan, ang High Heaven Peak ay natatakpan ng mga ulap, at ang malayong mga pavilion ay bahagyang nakikita. Ang tunog ng mga yabag ay nagmula sa likuran, at isang mainit at malambot na katawan ang agad na dumaikit sa kanya. Pinulupot ni Suyan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at bamulong. "Hanggang kailan ka mag-iisa sa pagkakataong ito? Hindi naman dapat magtagal, pero natatakot ako na kailangan kong umalis sa araw na lalabas ako." Bahagyang nanginig ang katawan ni Suyan. "Huwag kang mag-alala, babalik ako." Tumalikod si Yang Kai at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Hihintayin ka namin." Tumanggo si Suyan. "Talagang ayaw kong makipaghiwalay sa'yo." Hinalikan ni Yang Kai ang kanyang noo. Sa buong buhay niya, maraming paghihiwalay at muling pagkikita. Akala niya ay tuluyan na siyang tumira at hindi natatakbo, pero sa huli, ganito pa rin. Gayunpaman, para sa kapakanan ng Star Boundary, kailangan niyang gawin ito. Pagkatapos bumalik sa High Heaven Palace mula sa Asher Sun Temple, nagpunta si Yang Kai para tanungin si Zhang Rooshi tungkol sa World Tree, ngunit hindi pa ito narinig ni Zhang Rooshi. Bagamat marami na siyang minanang alaala ng kanyang ninuno, ito ay pamana lamang at hindi komprehensibo. Marahil ay alam mismo ni Tianxing ang tungkol sa World Tree, ngunit ang mga alaala ni Zhang Rooshi ay pira-piraso, kaya wala siyang alam tungkol dito. Bagamat hindi niya alam, itinuro pa rin siya nito sa isang direksyon. Sa mundo sa labas ng universe, mayroong isang malaking puwersa na kumokontrol sa isang lugar na tinatawag na Star City. Hanggat mayroon kang sapat na mapagkukunan, maaari kang bumili ng anumang gusto mo. Pagpunta sa Star City, maaari kang makahanap ng impormasyon tungkol sa World Tree. Ang Star Boundary ay nasa sira-sirang estado na ngayon. Bagamat hindi mabilang na mga nilalang mula sa lower starfields ang inilipat dito upang ibalik ang kanilang sigla at mag-imbak ng espiritual na enerhiya, walang sino man ang makapagsasabi kung ito ay magiging epektibo o hindi.
Kahit na ito ay epektibo, aabutin ito ng hindi bababa sa 1,000 o 10,000 taon. Ang Giant Divine Spirit na si Ada ay pinagnanasaan ang Star Boundary at maaari itong kainin anumang oras. Hindi magagarantiya ni Yang Kai na siya ay magiging ganap na masunurin. Sa makatuwid, bilang karagdagan sa self-cultivation sa Star Boundary, kailangan niyang humanap ng paraan para maibalik ang sigla ng Star Boundary sa lalong madaling panahon. Ang World Tree ang tanging clue na mayroon siya ngayon. Bilang karagdagan, nais din niyang tumalon mula sa pagkakagapos ng universo at makita ang labas ng mundo. Halos winasak ng nasugatan na Great Demon God ang buong Star Boundary. Kung ang isa pang makapangyarihang karakter ay lilito sa susunod, ano ang maaaring gamitin ng Star Boundary upang labanan? Tanging ang pagpapabuti sa sarili ang pinakamahusay na paraan. Paano sila makakaasa na ang mga makapangyarihang pag-iral na iyon ay hindi kailanman darating sa boundary ng bituin? Ito ay malinaw na hindi makatotohanan. Sa labas ng universo, mayroong mas mataas na antas ng martial arts at mas malakas na kapangyarihan. Hindi alintana kung ito ay ang kanyang sariling kagustuhan o ang sitwasyon, ang pag-alis sa Star Boundary at pagtungo sa mas panabik na mundo ay kinakailangan. Dahil nagawa na niya ang kanyang desisyon, hindi na kailangang mag-alinlangan. Gayunpaman, bago iyon, kailangan pa niyang harapin ang mga bagay na kailangang harapin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pumunta sa pag-iisa at digest kung ano ang kanyang natamo mula sa huling labanan. Ang kasalukuyang kaharian ni Yang Kai ay maaaring ituring na umabot na sa limitasyon ng Emperor Realm. Sa suporta ng Star Boundary ng universe, maaabot niya ang antas ng Great Emperor. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng Great Demon God, ang mga Great Emperor ay hindi isang mas mataas na kaharian. Ang kaharian sa itaas ng Emperor Realm ay ang Heaven Opening Realm. Tumalon mula sa tanikala ng universo, bumubuo ng sarili nitong mundo sa loob ng katawan ng isang tao, at nahati ang langit at lupa ay ang tinatawag na Heaven Opening Realm. Sa Heaven Opening Realm, kahit na walang suporta ng Universe's World, ang isa ay maaaring magpakita ng lakas na mas malakas kaysa sa Great Emperor. Ito ay isang lakas na pag-aari ng sarili, hindi ang pagpapala ng mundo. Naranasan ni Yang Kai ang pakiramdam ng paghahati ng langit at lupa. Nang lunukan niya ang worldly source liquid, pakiramdam niya ay kakapanganak pa lang ng mundo. Ang ganitong pakiramdam ay napakabihirang. Maliban kung ang isang tao ay talagang nakaranas ng pagsilang ng isang mundo, hindi nila ito mararanasan. Ang mundo sa labas ng sansinukob ay talagang malawak, ngunit ang pagsilang ng isang bagong mundo ay lubhang malupit din. Ang worldly origin liquid ay lilito lamang kapag ipinanganak ang mundo. Habang lumalago ang mundo, ang worldly origin liquid ay unti-unting mawawala kahit na ito ay ipinanganak noon pa. Ang lahat ng ito ay salamat sa Mysterious Heaven Palace na napanatili ang worldly source liquid ng Celestial Boundary. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang worldly source liquid ay napanatili sa Mysterious Heaven Palace, ang worldly source liquid ay hindi na dapat umiral. Gayunpaman, ang maranasan ang pakiramdam ng paghati sa langit at lupa ay walang gaanong kahulugan para sa kasalukuyang Yang Kai. Ang ganitong uri ng karanasan ay magdadala lamang sa kanya ng maraming benepisyo kapag nakapasok siya sa Heaven Opening Realm, at sa ngayon, hindi niya alam kung gaano siya kalayo sa tagumpay na iyon. Ayon kay Zhang Ruoshi, upang maabot ang Heaven Opening Realm, kailangan ng isang tao na tipunin ang kapangyarihan ng Yin at Yang at ng 5 elements. Ito ay dahil ang anumang mundo ay nagmula sa kapangyarihan ng Yin at Yang at ng 5 elements. Sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng lahat ng mga puwersang ito ay makakaasa ang isang tao na hatiin ang langit at lupa sa kanyang katawan at tuluyang makawala sa tanikala ng universo. Ang proseso mula sa hangganan ng Emperor Realm hanggang sa Heaven Opening Realm ay isang mahabang proseso ng akumulasyon, at walang sino man ang exception. Higit pa rito, kung mas matibay ang akumulasyon ng isang tao sa prosesong ito, magiging mas malakas ang isa pagkatapos makapasok sa Heaven Opening Realm. Dahil dito, kahit na pareho silang nasa Heaven Opening Realm, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay kung minsan ay napakahusay. Sa mundo sa labas ng cosmos, marahil ang labanan sa pagitan ng dalawang Heaven Opening Realm Cultivator ay maaaring mapagpasyahan sa isang galaw o dalawa. Ito ay hindi partikular na kakaiba. Ang akumulasyon ng kapangyarihan ng Yin at Yang at ng 5 elements ay pangunahing batay sa sariling Dowsil. Ang pagkakaroon ng Dowsil ay ang pinakamalaking simbolo upang makilala sa pagitan ng mga ordinaryong cultivator ng Emperor Realm at sa mga may pagkakataong makapasok sa Heaven Opening Realm. Sa buong Star Boundary, tanging ang Great Emperor lang ang may Dowsils. Ang iba, gaya ni Li Huyi, ay walang sariling Dowsils. Sa pamamagitan lamang ng Dowsil ang isa ay magkakaroon ng mga kwalipikasyon upang maunawaan ang Dao at magkaroon ng karapatang makita ang mga misteryo ng Heaven Opening Realm.
Ang Dowsil ay ang condensation ng buhay ng isang tao sa paglilinang, kaya kung hindi gagamitin ni Yang Kai ang kanyang lakas ngayon, hindi siya magmumukhang kakaiba sa isang ordinaryong tao. Dati, kapag hinihimok niya ang kanyang lakas, ang kanyang demon chi ay kahanga-hanga, ngunit ngayon ay walang ganoong palatandaan. Ang lahat ng demon chi sa kanyang katawan, kasama ang kanyang divine sense, ay nakondensed ng Dowsil at naging purest power. Ang condensation ng kapangyarihan ng yin at yang at ng 5 elements ay batay sa Dowsil. Si Yang Kai ay orihinal na walang ideya tungkol dito, ngunit ang mga salita ni Zhang Ruoshi ay nagpapaliwanag sa kanya. Bukod sa iba pang kapangyarihan, kabilang sa 5 elements, si Yang Kai ay mayroon ng wood element, at ang pinagmulan ng tree element na ito ay ang immortal tree. Sa tatlong wood mundo, ang immortal tree ay isang pinakamataas na kayamanan. Sa huling labanan, nakita ng Great Demon God si Yang Kai na dinadalisay ang immortal tree at halos mabaliw sa selos. Maiisip ng isa kung gaano kahalaga ang immortal tree. Ayon kay Zhang Ruoshi, ang immortal tree ay isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian para sa condensing ng wood element sa 3,000 worlds. Halos walang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa immortal tree. Bukod dito, napino na ito ni Yang Kai, na iniligtas sa kanya ang proseso ng pagpino nito. Nang malaman ito ni Yang Kai, hindi niya maiwasang matuwa. Dati, wala siyang choice kundi pinuhin ang immortal tree. Sa oras na iyon, siya ay binugbog ng Great Demon God at walang ibang pagpipilian kundi ang subukan ang kanyang makakaya. Siya ay hindi sinasadyang nagtagumpay sa pagpino sa immortal tree, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay magdadala sa kanya ng gayong mga benepisyo. Sa pagkakataong ito, pumasok si Yang Kai sa liblib na pag-urong upang tunawin ang mga natamo mula sa nakaraang labanan at i-condense ang wood element. Si Yang Kai ay may karanasan sa pagpino sa 5 elements. Noong naninirahan siya sa Shadowed Star sa Hengluo Starfield, nilinang niya ang isang secret technique na tinatawag na 5 Elements Undestructible Sword Tempering Art, na nangangailangan din sa kanya na pinuhin ang 5 Elements Undestructible Sword Tempering Art. Sa oras na iyon, mayroon siyang maliit na piraso ng Sun's True Essence na kasing laki ng kamao ng isang sanggol, ngunit upang pinuhin ang 5 Elements Undestructible Sword Tempering Art, ito ay karaniwang natupok. Ang kapangyarihan ng 5 Elements Undestructible Sword Tempering Art ay talagang pambihira. Hanggat ang isa ay may sapat na materyales para pinuhin ito at pagbutihin ang kontrol ng 5 Elements Undestructible Sword Tempering Art, ang kapangyarihan ng secret technique na ito ay halos walang limitasyon. Gayunpaman, pagkatapos makarating sa Star Boundary at makipag-ugnayan sa mas matataas na kaharian ng Martial Dao, unti-unting tinalikuran ni Yang Kai ang 5 Elements Undestructible Sword Tempering Art. Ngayon, parang nagkamali siya ng desisyon. Kung nakaipon siya ng sapat na 5 Elements Undestructible Sword Tempering Art noon, maaaring mas madali para sa kanya na makapasok sa Heaven Opening Realm. Ngunit sa ikalawang pag-iisip, kapag na-condense niya ang kanyang Dowsil, ang lahat ng kanyang lakas ay matutunaw dito, kaya kahit gaano pa siya naipon noon, wala itong silbi. Gayunpaman, ngayon ay tila kapag ang pagkakataon ay tama, ang secret technique na ito ay maaaring maging isa sa kanyang mga trump card, ngunit bago iyon, kailangan niyang maipan ang 5 Elements Undestructible Sword Tempering Art. Ang lahat ay salamat kay Zhang Ruoshi, kung hindi, si Yang Kai ay nalilito sa kanyang magiging landas, ngunit ngayon, hindi bababasa, mayroon siyang malinaw na direksyon. Walang tiyak na pagpipilian pagdating sa pag-condense ng yin at yang, at 5 Elements Undestructible Sword Tempering Art, ngunit kapag napili na ang isa sa 5 elements, ang susunod na hakbang ay ang sundin. Halimbawa, pinili ni Yang Kai na i-condense muna ang Wood Element Tempering Art, kaya ang susunod na hakbang ay i-condense ang Fire Element Tempering Art. Dahil ang 5 elements ay kapwa nagpatibay at nagpigil sa isa't isa, at si Wood lamang ang nagsilang ng apoy, hindi imposibleng i-condense ang iba pang 5 Elements Tempering Art, ngunit ito ay magbubunga ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Kung pipiliin ni Yang Kai na paikliin ang Metal Tempering Art, maaaring maapektuhan pa nito ang katatagan ng Dowsil, dahil pinigilan ng metal ang wood. Gayunpaman, ito ay isang bagay na kailangang isaalang-alang sa hinaharap. Walang anumang materyales si Yang Kai para i-condense ang iba pang 5 Elements Tempering Art. Dahil alam niya ang mga misteryo ng Heaven Opening Realm, gagawin niya ang kanyang makakaya upang piliin ang pinakamahusay na landas ng pag-unlad at maging ang pinakamalakas na tao na magbukas ng langit. Sa isang dagandong, ang pinto ay nagsara, ang Dragon Suppressing Stone ay nahulog, at maraming mga hadlang ang nabuksan. Pumasok si Yang Kai sa sikretong silid at inihiwalay ang sarili sa labas ng mundo. Mula ngayon, papasok siya sa liblib na paglilinang. Sa susunod na 10 taon, o kahit na mga dekada, o kahit na mga siglo, ito ang kanyang pag-urong.
Ang mga bagay sa labas ay naayos ng maayos. Bagamat ang Great Emperor at ang dalawang Great Elder ng Dragon Race ay nasa liblib na paglilinang, at si Taiyu ay nagpapagaling din, ang Star Boundary ay walang puwersang bantayan ito. Si Zhang Ruoshi ay nasa isang semi-secluded na estado at maaaring ipatawag anumang oras, habang si Yuru Meng ang namamahala sa Star Boundary. Kasama niya, hanggat ang isang master sa antas ng Great Demon God ay hindi dumating sa Star Boundary, dapat walang problema. Bukod dito, ibinigay din sa kanya ang tungkuling aliwin si Ada. Bago pumasok si Duan Hongchen sa liblib na paglilinang, sinadya niyang nag-iwan ng maraming pinong dead stars para kay Yang Kai. Ipinasa ni Yang Kai ang lahat kay Yuru Meng, na nagtuturo sa kanya na magpadala ng pagkain kay Ada paminsan-minsan, baka makalimutan niya ang kanyang kasunduan sa kanya dahil sa gutom. Pagkatapos ng digmaang nagwawasak sa mundo, biglang tumahimik ang buong Star Boundary. Maraming mga masters ang nagtuloy sa kanilang sariling mga landas upang maging mas malakas, at hindi mabilang na mga nilalang ang nagsimulang magparami sa Star Boundary. Sa isang iglap, lumipas ang 50 taon.